Shalom Aleichem. Isang pinagpalang araw mga kapatid. Blessed Wednesday sa ating lahat. Okay. So, our Catholic Daily Gospel reading for today is taken from Luke chapter 11 verses 42 to 47. Glory to you, Lord. Woe to you, Pharisees, you pay tithes of mint and of rue and of every garden herb, but you pay no attention to judgment and to love for God. This you should have done without overlooking the others. Woe to you, Pharisees, you love the seat of honor in synagogues and greetings in marketplaces. Woe to you, you are like unseen graves over which people unknowingly walk. Then one of the scholars of the law said to him in reply, Teacher, by saying this, you are insulting us too. And he said, Who would also to you scholars of the law? You impose on people burdens hard to carry, but you yourselves do not lift one finger to touch them. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, continuation pa rin ito ng Gospel kahapon, denunciation of the Pharisees and the scholars of the law. Mga matatalino ito at sila yung nagpapatupad ng batas ng Israel. Sila nag-interpret na sabi nga, according to studies, na from 10 commandments, mga kapatid, ay umabot sila ng 613 laws ang mga Hudyo. So ganon katindi. Dumami na dumami. And then, itong Matthew 23 verse 4, dito sa Matthew 23 verse 4, ay ito yung sa verse 46, ito yung kaugnayan dun sa sinasabi din sa Matthew 23 verse 4. So, yung 10 commandments, in-expound nila ng in-expound, so dumami ng dumami yung mga kautusan, yung kautusan, hanggang sa halos hindi na nila maintindihan. Yung parang nasa ano na sila, kumbaga son, parang dinumero na yung hakbang mo, kumbaga. Yung every steps mo, hindi mo alam kung may nalabag ka na ba na batas o hindi. So yung Luke 11 verse 46, so the law you impose on people burdens hard to carry, but you yourselves do not lift one finger to touch them. So, verse 4, it's Matthew 23, verse 4, they tie up heavy burdens hard to carry and lay them on people's shoulder, but they will not lift a finger to move them. So, ito naman is parang itong part na ito ng Ebanghelyo, parang walang pagkakaiba sa secular na mga politics sa atin, di ba? Kalimitan ng mga politiko is gagawa sila ng mga batas, halimbawa about sa traffic. Pero itong mga politiko na halimbawa gumagawa ng batas patungkol sa traffic, ay hindi naman sila apektado ng traffic. Alam naman ninyo siguro yan. Alam naman natin siguro yan. Nakikita nyo. Paano? Di ba? Marami silang ginagawang batas about the traffic. Pero hindi sila apektado. Bakit? Many, kahit local politics, mga local government,
Bakit? Meron silang mga wangwang, meron silang mga escort, may mga advance party sila. Patatabihin nila yung mga ordinaryong mga sasakyan. Then, nakakalusot sila. Hindi mo alam kung sino yung mga tao na yung sasakyan kasi then, tinted naman yung black naman yung kulay ng sasakyan, hindi mo makikita. So, every time na makakita nga ako doon, ang tawag ko doon, here is a corrupt official. Kasi part ng corruption yun eh. Birahin mo, pare-pareho lang naman kayo, ng mamayan ng Pilipinas, but when it comes sa kalsada is nauna ka kasi meron kang mga nababayarang mga tao na maghahawi ng traffic. Di ba? So, may dalawa ka lang akong katao kilala na halos sumusunod sa traffic na bagamat official dati. Dalawa lang na narinig ko. So, parang itong mga paraseyo, mga Saduceo, mga paraseyo at saka yung mga eskriba. Good morning, Brother John. Late na po kayo magigising. Talagang nagkakaedad na. So, itong settings na ito, pinagsasabihan sila ng Panginoon, pinagwiwikaan sila ng Panginoon ng masasakit na mga salita. Kasi itong mga tao na ito, mga kapatid, hindi sila kumbaga parang hindi sila mga bata, kumbaga sa pananampalataya. Hindi sila mga bata sa pananampalataya. Kung sa isang community halimbawa, may bago kang kasamahan sa community, hindi mo siya pwede kaagad-agad kung ano yung mga pagkakamali at pagkukulang niya na ginagawa. Hindi mo siya pwede basta-basta pagsasabihan ka agad ng mga mabibigat na salita. Pag-aaralan mo muna yung pag-uugali niya, na kailangan aralin mo muna. Kung mga baguhan pa lang, hindi mo pwede itrato na parang katulad ng isang matagal na sa paglilingkod. Pero itong mga eskriba at mga pareseyo is, kumbaga sila yung nasa pinakataas na posisyon ng kanilang pananampalataya. Then, sinabi ng Panginoon na yung kanilang mga ginagawa. Kasi kung babasahin natin itong Luke chapter 11, Mark chapter 7, at saka yung Matthew 23, makikita natin doon bakit mas gusto nila yung magbigay ang tao ng ikapo. Kasi unang-una, kung babasahin natin yung Matthew 23, kinukurakot nila. Yan, mga kapatid. So, kahapon, nabanggit na rin natin na yung about dito sa kanila na, of course, pag ang ebanghelyo binabasa natin, let us always connect ourselves. Hindi natin pwede ihugas. Hindi tayo pwede maghugas kamay na, mga pareseyo yan, hindi tayo kasama dyan. No. Baka tayo din ay nagiging parang mga pareseyo at mga Saduceo. Brother Joseph Joe, nag-pray ako, maraming request for urgent healing, mga stage cancer pa naman. Gusto gumaling ka agad. Ang Brother John, yung mga healing na yan tayo nag-i-intercede lang naman tayo for them, kung minsan yung healing ay hindi naman pwede na ang Panginoon na nakakaalam when it comes to healing. Meron tinatawag, may ginagrant ng Panginoon na gradual healing. Kasi during that time na gradual healing is nagbabago yung tao. And then merong instant healing. Instant healing kasi nung in-finray mo, after that, nagkaroon talaga kagad ng radical change or 360 degrees na pagbabago doon sa tao. So, yung sa healing. Ngayon, may mga tao talaga din na yung gradual ngayong healing. Meron din ng mga tao na
hindi na talaga gumagaling until they die. Pero hindi na sila gagaling, pero binigyan naman sila ng grace ng Panginoon na matanggap nila yung kanilang kalalagayan. Sabi nga ni Father Darwin, kapag ganun, ang sitwasyon mo is dapat is tinatawag na i-offer mo sa Panginoon, parang gagawin mo siya ang ministry of suffering. Parang ministry of suffering. I-offer mo yung paghihirap mo, i-offer mo yung sakripisyo mo sa Panginoon alang-alang for the sake of others. May mga specific intentions ka. Ganun. So, hindi, for me, ako yung naghihingi ng mga healing, yung instant healing or kagyat na kagalingan. Si Lord pa rin ang magde-decide nun. Kasi kung minsan, may mga tao na kapag pagalingin mo ng kagyat, pinagaling ng Panginoon ng biglaan, may tendency na babalik sila ulit dun sa kanilang dating kalalagayan na kung saan yun yung naging sanhi kung bakit sila nagkasakit. So that is why kung minsan ang healing is gradual, it is a process. Okay, so balik tayo dito sa mga Escriba at Fariseo. Yung sabi na natin mga kapatid kahapon na it's about doon sa mga Fariseo at mga Escriba, yung kanilang kaipambabawan, kanilang hypocrisy. So it is just a continuation ng kanilang pagtuligsa sa kanila ng Panginoon. So, woe to you, Pharisees, you love the set of honors in synagogue and greetings in marketplaces. So, para silang mga secular politics. Mga kapatid. Ibig sabihin, kapag naglilingkod tayo at nakikita na natin ito sa sarili natin na para na tayo mga secular politics, gusto natin na tayo lagi yung pangunahin, gusto natin lagi na recognize tayo, kinikilala tayo, and then wala na tayong pagkakaiba sa mga Escriba at mga Fariseo. Wala na tayong pagkakaiba sa mga secular politicians, mga kapatid. Di ba? So, samantala na sinabi ng Panginoon, di ba? Dito sinasabi niya na woe to you, Pharisees, you love the seat of honor in synagogues and greeting in marketplaces. Whereas sinabi ng Panginoon na kapag anyayahan ka, huwag ka agad ang seat of honor, ang uupuan mo. Bagkus, uupo ka dun sa less pinakamababang area ng upuan para kung tatawagin ka nung nag-anyaya sa iyo sa unahan, nabigyan ka ng karangalan, di ba? Hanapin natin. Okay. Doon sa Luke chapter 14, verse 10, di ba? Sa Luke chapter 14, verse 10, sabi niya ito, so salungat ang mga Pariseo at mga Escriba sa tinuturo ng Panginoon. Sabi dito ito yung turo niya sa atin. Sa Luke chapter 14, verse 10, rather, when you are invited, go and take the lowest place so that when the host come to you, he may say, my friend, move up to a higher position. Then you will enjoy the esteem of your companions at the table. So, you see? Yun mga kapatid. Ayun yung sinasabi ng Panginoon. Pero itong mga Escriba at mga Fariseo dito sa Luke chapter 11, makikita natin na gustong-gusto nilang pagpugayan sila ng mga tao, kilalanin sila ng mga tao. So kung tayo, mga naglilingkod sa Panginoon, ganyan na rin yung attitude natin. Gusto natin lagi ng recognition. Gusto natin lagi ay nasa harapan or nasa set of honors. Laging ang pangalan natin ang gusto nating banggitin. Then ano yung pagkakaiba natin sa mga Escriba at mga Fariseo? Diba? So, wala na, mga kapatid. Okay? Samantala na
ang itinuro ng Panginoon is kung gusto natin, di ba? Ang sabi ng Panginoon, ang turo ng Panginoon, kung gusto nating maging matuturing na una, ay dapat maging huli sa lahat or maging lingkod ng lahat. Yun yung sa atin, mga kapatid. Kaya nga, kung Kristiyano ka, kung naglilingkod ka sa Panginoon, Katoliko ka, we're supposed not to have this kind of attitude ng mga iskriba at mga Pariseo. Or else, wala na tayong pagkakaiba sa kanila. Kasama na tayo sa mga dinidenounce ng Panginoon. Di ba? Kung yung attitude natin ay wala nang pagkakaiba sa attitude ng mga iskriba at mga Pariseo. Kaya nga may sinasabi ang Panginoon na kung ang pagsunod ninyo sa mga Diyos is hindi ninyo malampasan ang ginagawa ng mga Pariseo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Hanapin natin mga kapatid. So kung yung attitude natin is walang pagkakaiba sa mga Pariseo din, ano mangyayari? Ito sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 20. Mga kapatid, na kailangan masurpass natin ang mga ginagawa ng mga Pariseo. Sabi dito, I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the kingdom of heaven. So you see, na kapag ang ating kabanalan ng ating katwiran ay hindi lalampas sa ginagawa sa mga iskriba at mga Pariseo, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. So, mabigat yun mga kapatid, ha? Kasi ang mga iskriba at mga Pariseo ay mga masunurin ito. What we call this, mga reliyoso ito, mga kapatid. Di ba? Kung babasahin natin yung Matthew 3, nagdadasal sila, mahaba sila magdasal. Pero yung, of course, ang kanilang pagdadasal is cover up nila sa mga wickedness nila. Kaya ang tinawag sila na hypocrisy, actor, pakitang tao. So, kaya nga ang warning ito, makonsider natin to ng warning ng Panginoon yung Matthew chapter 5 verse 20. Masahin natin sa Tagalog, kapatid. Matthew chapter 5 verse 20. Tingnan natin. So, ibig sabihin, kapag hindi lalampas yung ginagawa natin sa ginagawa ng mga Pariseo, ay sabi ng Panginoon, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sabi niya. Ang mga Pariseo ay lagi ang nasa templo. Ang mga iskriba, malagi yan sa templo. Of course, dangan nga lamang na nag-i-impose sila ng mga batas, pero sila ay hindi daw nila nililip yung finger nila para tulungan yung mga tao. Impose lang sila ng impose. Sabi ko nga sa inyo, para sila mga secular politicians. Di ba? Katulad ng mga secular politicians natin, impose sila ng impose ng mga batas, pero sila ay nalulusutan nila ito, mga kapatid, or hindi sila mismo na gumagawa. Nagbanggit nga tayo ng example na halimbawa sa traffic. Kahit mag-impose man ng mga higpit na mga batas ang mga politiko dyan, hindi sila apektado, mga kapatid. Di ba? Sabi ko na sa inyo kanina, may wangwang sila, may mga tagahawi sila ng traffic nila. Kaya every time na makita ko yan, hindi ko talaga maiwasan. These are corrupt people. Kasi part ng corruption yun eh. So ito sabi dito, mga kapatid, ito yung warning sa atin. Warning, actually, I considered it as a warning. Sabi dito So Matthew chapter 5 verse 20,
Para to sa lahat, mga kapatid, sa atin lahat na mga naglilingkod sa Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pareseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. So you see? So kung hindi natin masurpass yung mga ginagawa ng mga pareseyo, hindi natin malampasan yung ginagawa ng mga pareseyo, then anong pagkakaiba natin sa kanila? Sabi ng Panginoon, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So, mabigat yun, mga kapatid. So, ibig sabihin, na kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, nagsiserve tayo sa Panginoon, ay yung attitude ng mga pareseyo na gusto nila lagi na sila mapansin, lagi sila ma-recognize, lagi sila bigyan ng parangal, lagi gusto banggitin yung kanilang pangalan. Di ba? Kung hindi natin malalampasan yun, kung andun pa rin yung, ganun din yung ginagawa natin, kasi may mga ganitong nangyayari sa mga kapatid eh. Kaya nga sa amin, sa parokya namin, sasabihin ko sa inyo, ang dati yung Parish Pastoral Council, ang mga title dati niyan, ang title ng pinaka-head is President. Pinalitan namin ng coordinator. Pinalitan namin ng coordinator kasi may mga kuminsan, may mga nagiging kapag president, di ba? Iba ang dating, different arrival. Kaya ito coordinator ang pinalit. Lahat mga CPC president, coordinator na. Ang dati mga Chapel Parish Council, president. Ngayon, coordinator na lahat. Kasi, yung mga title na yan is nagdadala sa kanila kung minsan nagkukuhan sa utak mo, presidente ako. Nagdadala sa iyo ng kayabangan. Di wala ka nang pagkakaiba sa mga pares sa iyo. At mga iskriba na gusto nila lagi mabigyan ng parangal. Kaya nga dati, may nagalit sa akin kasi tinuligsa ako or nagsalita ako na sabi ko dapat yung mga title na madam, let us suppose na joke lang yun. Or parang tawag-tawag nyo lang yun, parang kasanayan na lang, is hindi pa rin dapat gagawin. Kaya nga ako kung minsan, yung mga nagtatrabaho sa opisina, ay hindi dapat tawaging ma'am or sir pagdating sa parokya. Dapat tinatawag, ay sister. Pero yung mga tao, may natural siguro na, yun na yung lagi nilang ginagawa na parang secular ang parang nagiging secular office yung mga parokya. Tawagin yung mga staff sa parokya ng ma'am o sir. Ayaw man nila siguro, tinatanggap na lang nila kasi kung paulit-ulit mo ba namang i-correct yung tao, mapapagod ka lang, hayaan mo na lang. Of course, ikaw naman nakakaalam kung ano estado ng puso mo. Diba? So, kahit yung, kuminsan nalulungkot din ako, kung makarating man sa mga katekista. Yung mga katekista, they're not supposed to be called as mom Kasi parang wala ka nang pagkakaiba na sa secular teacher. Diba? Yung mga katekista, you're not supposed to be called as mom or sir. Na pwede nyo namang kontrahin yung sinasabi ko. Kasi hindi tayo secular. We are in a spiritual world. Na dapat, maganda yung tawagin ka na, ate, kuya, sister. Brother June, marami nga talaga. Kaya nga, wala na tayo pagkakaiba sa mga eskriba at pareseyo. So yung warning ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 20, na kung hindi natin ang kabanalan natin ay hindi natin okay, amen. Pasensya ka na, tao lang. Okay. So, amen. Pagalingin ka nawa ng Panginoon sa sakit ng ulo mo in Jesus' name. Then better also to please
go to magpa-consult ako rin kung ano yung kung anong dahilan kung bakit masakit ang ulo. So yun mga kapatid, na bilang mga naglilingkod ay of course tayo na mga halimbawa kung baguhan ka, kung naglilingkod ka, hindi yun nga sinasabi natin paulit-ulit na hindi dapat magiging karanga tayo mga eskriba at mga pariseo. Yung kapag na nakikita na natin yung mga ganong klase yung pag-ugali, ay dapat tigilan na natin. Or else, parang pinapagod mo lang yung sarili mo. Naglilingkod ka, hindi ka pa rin nagbabago. Hindi para kang siguro may kung bakit hindi ka nagbabago, matagal ka nang naglilingkod, baka may aim ka to be a politician, ginagamit mo lang yung title mo sa simbahan. Di ba? So baka may aim ka. Bakit hindi ka nagbabago until now? Ibig sabihin, ginagamit mo lang yung title mo sa simbahan para pagdating ng araw, tatakbo ka bilang isang politiko, ginagamit mo lang pala yung title. So ang Panginoon ay nagbababala sa atin na kung ang kabanalan na ginagawa natin ay hindi lalampas sa kabanalan na ginagawa ng mga pariseo at eskriba, sabi ng Panginoon, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Let us remember, sinabi din ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 21, lagi kitong inuulit-ulit. Ang sinasabi doon sa Matthew chapter 7 verse 21, di ba? Ang linaw doon na hindi lahat ng tumatawag sa akin. Para ito sa lahat, para sa lahat na mga tao, itong Matthew 7:21, kahit anong estado mo. Sabi doon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit, mga kapatid. So we need to do the will of God. At ang isa sa kalooban ng Panginoon is yung magpakumbaba, di ba? Sabi ng Panginoon, if you want to be first, then you must be last. If you want to be makonsider na pangunahin, dapat naglilingkod ka. Yun mga kapatid. So, hindi ko lang alam kung baka until tomorrow, yun pa rin yung gospel about sa mga pariseo at mga eskriba. So, tinitingnan natin lagi na huwag natin every time na basahin natin yung ebanghelyo, huwag nating i-exclude ang ating sarili. Buti na lang eskriba yung pinag-uusapan diyan. 'Di ba? So, hindi tayo pwede maghugas kamay. Hindi ako kasali diyan, mga eskriba at pariseo pala eh. But kahit mga eskriba at pariseo yung pinag-uusapan, but if sometimes kung naging ang attitude natin ay para naging eskriba at mga pariseo, tayo rin ay pinapatungkulan ng Panginoon ang ebanghelyong ito, mga kapatid. Okay? So, kaya nga kung babalikan natin yung Matthew chapter 23, mga kapatid, balikan natin doon dagdagan natin yung mga pinag-uusap. Okay. Dito sa Matthew 23, mga kapatid, kaya kung titingnan nyo, kung babasahin nyo itong Matthew 23, it's about also the denunciation. It's also about denunciation sa mga eskriba at mga pariseo, mga kapatid. Kaya nga, kung titingnan mo dito, meron dito sa part nitong Matthew 23 na ginagamit sa atin ng iba nating mga kapatid, kapatid nating mga protestante, mga separated brethren natin, ginagamit nila itong part nitong Matthew chapter 23 na parallel noong Luke chapter 11 na patungkol sa mga eskriba at mga pariseo.
So may part dito sa Matthew 23 na ginagamit ito ng ating mga kapatid na ng ibang mga sekta. Sabi rito, sa verse 8, as for you, as for you, do not be called Rabbi. You have but one teacher, and you are all brothers. Call no one on earth your father. You have but one Father in heaven. Do not be called master. You have but one master, the Messiah. Then verse 11, the greatest among you must be your servant. Verse 12, whoever exalts himself will be humbled. Whoever humbled himself will be exalted. So itong verse 9, mga kapatid, ito yung ginagamit sa atin ng ibang mga sekta na ginagamit nila laban sa atin. Kasi ang sinasabi dito, do not call no one on earth Father. Mga kapatid, you have but one Father in heaven. Pero of course, kailangan balikan din natin muna yung verse 8. Sabi niya, as for you, do not be called Rabbi or teacher. Ang Rabbi is teacher. You have but one teacher and you are all brothers. So makikita natin, kailangan intindihin natin yung konteksto na ano ba at sino ba yung kinakausap ng Panginoon dito. So then maintindihan natin kung ano yung tinutukoy ng Panginoon, di ba? Kasi itong mga Eskriba at mga Pariseo, they are very fond of titles. Kasi yung kapag ganun yung titulo mo, meron kang may mataas na pagtingin sa iyo mga tao. So, sa title na ito, because of this title, ginagamit nila itong mga titulo nila na ito para i-manipulate or para sapawan or para iangat ang kanilang pangalan kaysa iba. Kaya nga sinabi ng Panginoon dito sa verse 11, the greatest among you must be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted. Okay? So, yun mga kapatid, na itong mga Eskriba at mga Pariseo, ginagamit nila itong mga title na ito para ma-manipulate yung iba, para malampasan yung iba. Yun nga sabi ko sa inyo, para mga secular politicians, because of their title, nagagamit nila itong mga title na ito para lagi silang nauuna. Pero ang sabi ng Panginoon dito na however, the greatest among you must be your servant. Yan mga kapatid. But it does not mean, mga kapatid, katulad ng binabanggit ko, ulitin natin, kaya nga ang pag-intindi ng banal na kasulatan, it must be in context, sa konteksto niya. Sino ba yung kausap? Sino ba yung pinapatungkulan ng mga Eskriba at mga Pariseo? Ang sabi rito mga kapatid, ulitin natin, call no one on earth your Father, you have but one Father in heaven. So, pag sinabing no one, sa ibang term, anyone, ibig sabihin lahat. Ang tanong mga kapatid, isinasabuhay ba ng mga pastor yung kanilang ipinangangaral about this verse 8 at saka verse 9 ng Matthew 23 na parallel ng Luke chapter 11 at saka Mark 7? Diba? Hindi nila isinasabuhay. Kasi unang-una, kung literal ito na binagbabawal ng Panginoon ang pagtawag na teacher sa mga teacher at father sa mga tatay, then ang mga pastor dapat hindi tinatawag ng kanilang mga anak na tatay, papa, or father, or dad. Kasi ang sabi dito, anyone . So, ibig sabihin, sila mismo lumalabag. Yet, hindi naman ganun kasi ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo. Kasi ang konteksto is different.
Kasi kung totoo na bawal ang pagtawag ng mga teacher sa mga teacher, katulad ng sinasabi sa verse 8, then supposed to be, yung mga alam at kilala ninyo ng mga Protestant schools, ay dapat ang mga teacher, hindi nyo na marinig na tinatawag ng mga teacher or professor. Di ba mga kapatid? They are not supposed na hayaan nila na tatawagin silang teacher kasi ito sinasabi ng Panginoon, Matthew 23 verse 8. Ang kaso mga kapatid, ito mga kapatid nating mga protestante, in-highlight nila itong verse 9. Kasi daw, ang mga pare natin ay tinatawag nating pinatawag natin na mga father. Kaya nga, di ba, sa mga debate is ang tawag nila sa mga pare is brother. Kasi daw, bawal daw sabi sa Biblia. Nung tinanong sila, yan ang tawag sa iyo, anong tawag mo sa papa mo? Uncle? Anong tawag ng anak mo sa iyo? Tito? Bro? So you see, nakikita yung mga kapatid, na nami-misinterpret nila itong verse 9. Verse 9 lang talaga gina-highlight nila, mga kapatid. Ang verse 8, hindi nila, thank you, Pablo. Ang verse 8, hindi nila binibigyan ng pansin. Magtanong kayo, mag-survey kayo dyan sa mga schools, na mga Protestant schools. Ano po? Bawal po ba? Ano po tawag dito sa mga teacher? Teacher. Ano po tawag dito sa guro? Mga guro, ganun. Guro, teacher. Bawal yan. Tanungin mo sa mga Protestant school kung anong tawag sa kanila. Of course, pwede, educator. Pero kung tawagin ka ng estudyante, ma'am, teacher. Educator, pwede. Pero, teacher. Guro. So, hindi nila binibigyan pansin yung verse 8. Ididiin nila yung verse 9, mga kapatid. Ito yung, alam nyo, madami na po silang mga kapatid nating mga Katoliko. Dami na po sila dating mga kapatid ng mga Katoliko. Because of this verse, ay marami na po sila na-convert papunta sa kanilang sekta. Na ang inyong mga pari, lumalabag sa sinasabi ng Panginoon. Yes, Brother John, misinterpretation yung ginagawa nila. So, kapag ganun yung pagbabasa natin, is sigurado maliligaw tayo at magkakamali tayo. Kasi hindi natin iniintindi kung ano yung konteksto at teksto na ating binabasa. Alam mo, wala pa ako narinig na mga protestante na nag-recant na ng kanilang pagkakamali patungkol dito. Yes, Kuya Kulit. Oo. At the same time, kahit sinasagot naman natin, Kuya Kulit, may narinig ka na ba na nirecant ito ng mga Protestant brethren natin? Mga separated brethren natin? Hindi nila nirecant. Wala silang recant statement dito na binabawi nila yung kanilang pagkakamali. Inamin nila yung pagkakamali nila na ito. Kasi until now, may gumagamit pa rin nito laban sa atin, yung Matthew 23 verse 8. Ginagamit pa rin nila ito. Ginagamit nila laban sa atin. So, ibig sabihin, it still stands na ganito pa rin yung turo nila. So, dami na sila na-convert because dito. Di ba? So, kung totoo na bawal, di ba, dito sa gospel ito, then may mga succeeding writings sa panahon na ng mga apostol. Ang tanong, sa mga succeeding writings ng mga apostol or ng mga tagasunod nila is ipinagbawal ba? Wala na ba silang ginamit na term na father? Yan ang tanong natin sa kanila. Wala na ba silang mababasa na ang tao ay tinawag na father? Diba? So wala silang maipipresent sa atin nun. That is why kung babasahin natin yung Matthew chapter 6,
verse 9 to 13, nung nagturo ang Panginoon ng panalangin, ang sabi niya, Our Father who art in heaven. Kasi kung ang Ama lang siyang, ang Ama sa langit, ang siya lamang na Ama ang tatawagin, dapat hindi na sinabi ng Panginoon na Our Father in heaven. Dapat Our Father na lang. Our Father, give us this day our daily bread. Hindi na dapat nilagay yung Our Father who art in heaven. Kasi because there are many fathers here on earth. Yun nga ang sabi natin, after ba ng gospel sa mga succeeding writings ng mga apostol, dito sa Biblia, wala na bang makikita na father? Ang dami. So it means na misinterpreted lang talaga nila yung Matthew 23 verse 9. Hindi talaga nila tapat na ini-interpret, hindi talaga nila matapat na itinuturo, bagkus pinaninindigan na lang nila itong Matthew 23 verse 9 na pagtuturo nila sa kanilang mga miyembro para yung mga Katoliko nila na miyembro ay hindi na bumalik sa Catholic Church. Diba? Kaya nga natatawa tayo na itong Matthew 23 verse 9, binibigyan nila ng diin, literal yung kanilang pagkakaintindi, pero pagdating doon sa Matthew chapter 18 verse 6, hindi nila inintindi as literal. You see, mga kapatid? Yung sabi rito sa inyo, Whoever causes sin of these little ones who believe in me, to sin, it would be better for him to have a great millstone hung around his neck and... Verse 8, Matthew 18 verse 8, If your hand or foot causes you to sin, cut it off and throw it away. Yung Matthew 23 verse 9, literal yun kasi pang-atake nila yun sa atin. Ngayon, pagdating dito sa Matthew chapter 18 verse 8, kasi kasama sila rito, hindi nila tinatanggap as literal. So you see? Yan, mga kapatid. So, yun nga ang challenge natin. After ba sabihin ng Panginoon na itong Matthew 23 verse 9 sa kanilang literal na interpretation is wala na bang mga succeeding writings ng mga apostle after the gospel about sa pagkaama? So hindi natin sasabihin yung mga talanta ng Biblia, yun yung challenge natin sa kanila. So sana, mga kapatid, magkaroon sila ng wala silang official statement to recant this statement, because it still stands until today kasi itong verse na ito, marami na itong na-convert na mga Katoliko papunta sa kanilang mga sekta. Yun nga, nakakatawa kasi itong Matthew 23 verse 9, they take it as literal, pero pagdating doon sa Matthew chapter 18 verse 8, hindi nila iti-take as literal. Diba, mga kapatid? So maybe that is by now, mga kapatid, na ang paalaala sa atin ng Panginoon ay doon sa Matthew 5 verse 20 na sinasabi niya, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang sa pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So yun yung warning sa atin ng Panginoon, yan yung babala niya sa atin. So dapat ang kabanalan natin, higitan natin ang kabanalan ng mga Pariseo. Hindi lamang na memorize nila ang kasulatan, sila memorize nila mga kapatid, to the letter. Pero tayo, pagsikapan nating mapamiliarize, kung sakaling ma-memorize natin, very good. And then, after that is sa buhay natin. Kasi just previously, ng mga nakalipas sa mga araw, di ba? Sabi ng Panginoon, mapalad, higit na mga palad, ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasabuhay nito. So kung hindi natin isinasabuhay ang salita ng Diyos until now, ganun pa rin ang buhay natin, hindi pa rin tayo nagbabago, then we are still in the level na mga iskriba at mga Pariseo. Alam lang natin yung salita ng Diyos, yet we are not living on it.
Of course, kinakailangan nating alamin, i-familiarize until such time na nami-memorize natin, pero hindi magtatapos doon. We need to live by or to live in the Word of God. Isa buhay natin, i-practice natin mga kapatid. Hindi magtatapos dun sa pakikinig lang, ma-familiarize lang, until such time, ma-memorize lang, kundi dapat isinasagawa natin. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Blessed are those who hear the Word of God and observe it, mga kapatid. So, yun ay, blessed are those who hear the Word of God and observe it. Okay. Yun sa Luke chapter 11 verse 28. Ang sabi ng Panginoon, sabi niya, dyan, siguro yan yung final word natin. Sabi sa Luke 11 verse 28, he replied rather, blessed are those who hear the word of God and observe it. So, yun yung magiging pagkakaiba natin sa mga iskriba at mga pareseyo. Dapat hindi lang nating pakinggan at hindi lamang natin pakinggan, hindi lamang natin basahin, pero bagkos ay isinasabuhay natin. Or else, kung hindi natin ginagawa yung ganon, then pasok tayo doon sa warning ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 20 na kung ang kabanalan natin ay katulad lamang ng kabanalan ng spirituality ng mga iskriba at ng mga pareseyo is hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. So, that is by now mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikisa. Maraming salamat sa mga nag-like at sa mga nanood, nag-tap ng screen at kung yung maging yung mga sumilip lang. At maraming salamat din Brother June. Okay, si Jake at yung si Kuya Kulet. Okay. Yan. So shalom mga kapatid. That is by now. Maraming salamat. Now signing off, my dear brothers and sisters.